Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Huwag kakalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo. Ikaw na po ang bahalang mag-ayos ng sulat ko. First time ko po kasing magpadala ng liham. Dito ko po sisimulan ang kwento ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maureen. Bata pa lamang ako nang tumatak na sa isipan ko ang mga karakteristik ng lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Namulat po kasi ako sa ugali na meron ang aking tatay. Siya po ang nagsilbing idol ko mula noong bata pa ako. Maraming katangian po kasi siya na magugustuhan ng isang babae. Siya po yung mapagmahal na tatay, walang bisyo, strikto pero mabait. Pag-aalis yan ay laging may dalang pasalubong. At higit sa lahat ay gagawin niya po ang lahat para sa kanyang pamilya. Masaya po ang pamilya namin, Papa Dudut. Sa buong buhay po namin ay never po namin na narinig na nag-away sina mama at papa. Laging biruan lang ang bukod tanging naririnig namin sa kanila. Kaya hindi kami yung tipong namulat sa maingay na pamilya. Kahit magmura hindi namin narinig kina papa at mama kaya big deal po sa amin kapag nakakarinig kami ng mura mula sa ibang tao. Mula elementary hanggang high school ay sobrang proud nila sa akin kasi honor student po ako, lalo na po si mama. To the point na ikukwento pa niya sa mga kapitbahay namin na kasali ako lagi sa top. Sobrang mahal na mahal ko si mama habang isang araw. December taong 2012 nang binawian ng buhay si mama. Fourth year high school ako noon at parang gumuho ang mundo naming lahat na magkakapatid. Sobrang bigat sa dibdib. Simula noong namatay si mama, Papa Dudut ay nawala na akong ganang mag-aral. Ang gusto ko na lang gawin noon ay umuwi sa bahay kasi sa tita ko po ako nakatira noong nag-aaral pa ako. Hindi ko na po nakukumpleto yung araw ng pasok ko hanggang sa bumaba na ang mga grades ko. Pero hindi naman po bagsak. Hindi na lang ako nakasali sa top pero nakapagtapos din naman ako ng high school. At noong nakapagtapos na po ako ng high school, umuwi po ang kapatid ko galing Maynila at ang sabi niya ay isasama na raw niya ako paluwas ng Maynila para doon magtrabaho para makatulong kay Papa. At dahil po nalulungkot po ako na nasa bahay lamang ako ay naisipan ko na lang pong sumama sa Maynila. Pinasok po ako ng ate ko sa pinagtatrabahuhan niya at doon po ay nakilala ko si Roy. Isa siyang sidecar boy, sa sidecar niya kami laging sumasakay kapag may gusto kaming puntahan para libre din sa pamasahe. Naging kaibigan ko si Roy, Papa Dudut, at hindi nagtagal. Nanligaw siya sa akin at nalaman ng ate ko na yung una sabi niya ay huwag na huwag ko daw sasagutin si Roy kasi pinagtitripan lang daw ako noon. Na kapag sinagot ko na siya, ipagchichismisan daw sa mga kasamahan niya na sinagot ko na siya. Nakinig ako sa ate ko at iniwan ko nga siya. Pero ayaw niyang magpaawat, Papa Dudut. Kinuha niya ang loob ng ate ko hanggang sa magustuhan siya ng ate ko para sa akin. Or hanggang sa maging boto sa kanya ang ate ko. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga po si Roy. Nagtagal ang relasyon namin ni Roy pero hindi rin talaga maiwasan sa isang relasyon ang pag-aaway. Nag-away kami ni Roy pero imbes na suyuin niya ako ay sumama siya doon sa babaeng bagong nakilala pa lamang niya. Pumunta kami that time sa MOA, Papa Dudut, para ilabas ang sakit ng nararamdaman ko kasama ang mga kaibigan ko. Sumakay kami sa ride at akala ko pag uwi namin, akala ko ay andun siya at naghihintay para mag-sorry sa akin. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Nandun pa rin siya kasama ng babae niya at mga tropa niya. Hinayaan ko lang siya, Papa Dudut, hanggang sa napagod na ako.
Nagpaalam ako sa kanya na uuwi na lamang ako ng probinsya. Pero isang araw ay tumawag siya at ang sabi niya ay mag-aasikaso raw siya ng license para makapag-drive daw siya sa jeep kasi pangarap daw niya yon. Ayaw ko siyang payagan nung una kaso ay wala na akong nagawa pa. Kasi malayo ako sa kanya at habang andun ako, ang dami kong naririnig. Sabi ng ate ko ay sobrang payat na raw ni Roy, Papa Dudut. Siguro sobrang pagod sa pag-jeep. Kaya ganon ang naging resulta sa katawan niya. Naging LDR kami at minsan na lang mag-usap. Siguro sa isang buwan ay swerte nang mag-usap kami ng isang beses. At dahil sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya, ay nag-decide din naman ako, Papa Dudut, na magtrabahong muli sa Maynila. Pero sa pagbabalik ko ay sa iba na ako nagtrabaho. Tumatawag sa akin ang tita niya na dalawin ko daw si Roy kasi napapariwara na siya. Tinatanong ko kung anong nangyari. Ayaw daw nila na mismong manggaling sa kanila ang kwento. Ang gusto raw nila ako mismo ang makakita. Kinabahan ako sa sinabi niyo ng tita niya. Pinuntahan ko siya kinabukasan, nagpaalam ako sa boss ko kung pwede akong mag-day off at ayun nga, Papa Dudut, sinundo niya ako ng jeep niya. Nagulat ako sa itsura niya at ibang-iba na ang itsura niya kesa sa dati. Sobrang payat, ang itim, lubog ang kanyang mga mata, ang kanyang panga. Hindi ko na nakikita yung dating siya. At habang nagbibiyahe siya kasama ako ay bigla na lang may sumigaw at tumawag sa kanya ng palong-palo. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin ng palong-palo. Wala yun, sagot niya. Sinabi ko naman sa kanya na mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng ibang mga driver. Ang sabi niya lang sa akin ay walang matinong driver. Yan ang tumatak sa isipan ko na sinabi niya. Napaisip ako, Papa Dudut, na ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Umalis na rin ako sa pinagtatrabahuan ko at lumipat ako sa Las Piñas. At noong andun ako ay unti-unti na talagang kaming nawawala ng oras sa isa't isa. Parang nagising na lamang ako isang araw na wala na akong nararamdaman na kahit na ano sa kanya. Kaya naman naisipan ko, Papa Dudut, na pumunta sa kanya. Nang nakita ko siya ay, sorry Papa Dudut, pero natatawa na lang talaga ako sa sarili ko at napapatanong kung ano kayang nagustuhan ko sa taong ito. Sobrang napapaisip ako that time, nakipaghiwalay na ako sa kanya at inamin niya sa akin na nalulong daw siya sa droga. Simula noong umuwi ako sa probinsya. Naiyak na lamang ako sa mga sinabi niya. Tinanong ko siya kung bakit naman nagawa niya yon sa sarili niya. Para daw makalimot at hindi raw niya maisip na malayo ako sa kanya. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut, at umalis na ako. Sunundan niya ako at nakita niya na may kasama akong lalaki. Walang ano-ano, Papa Dudut, ay hinatak niya ako. Hindi man lang siya nagtanong kung sino yung lalaki na kasama ko. Pinsan ko yon, Papa Dudut. Yan na bang pinagmamalaki mo saad niya? Hindi na ako kumibo, Papa Dudut, at hinablot niya ang hawak kong cellphone. Sabay hagis. Nawasak ang cellphone ko, Papa Dudut. Hinayaan ko na lamang siya at tumalikod ako habang patuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Wala siyang narinig mula sa akin ang araw na yon at sa isip ko ay ayoko na talaga. Ibang-iba na siya, Papa Dudut. Makalipas ang isang taon ay umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko at bumalik na ako sa trabaho ko dati sa ate ko. Noong nalaman niya na bumalik ako ay dumalaw siya doon. Pero ayoko na talaga, Papa Dudut. Wala na akong nararamdaman para sa kanya kundi awa. Sa pagbalik ko noon ay doon ko nakilala naman si Vince. Si Vince yung tipo ng lalaking sobrang bait. Wala akong masabi, mapagmahal siya sa kapatid, sa magulang. May takot siya sa Diyos. Malambing at maalaga bukod sa katangian niyang gwapo siya, Papa Dudut. Nung una, ang impression ko sa kanya is bad boy. Parang mahilig bumarkada. Pero kabaliktaran yon noong nakilala ko na talaga siya. Araw-araw siyang nagpupunta sa tindahan para asarin ako. Tapos iniisnab ko lang siya. Hanggang sa nanligaw sa akin ang pinsan niya pero hindi ko naman sinagot.
Nagalit sa akin ang pinsan niya, blinak ako sa Facebook at yon nakita niya na blinak ako ng pinsan niya. Inadya naman ako papadudot at nung una ay hindi ko pinapansin kasi hindi ko naman kasi talaga siya kilala. Hanggang sa kinulit niya ako ng kinulit kaya napilitan akong i-accept ang friend request niya. Ayun, doon na nagsimula papadudot na ilang beses niya akong niligawan pero ilang beses ko din siyang binasted. Pero hindi siya sumuko papadudot. Niligawan pa rin niya ako hanggang sa napa-oo niya ako. Isang araw ay pumunta sa tindahan si Roy at ang sabi niya, "Nyet, pahiram nga ako ng CP mo, may tatawagan lang ako." Pagkatapos ay pinahiram ko naman siya ng cellphone. Kachat ko na si Vince papadudot, lahat nabasa niya, lahat ng conversation namin nabasa niya. Maya-maya ay nakita ko na pinupunasan na niya ang luha niya papadudot. Pagkatapos nun ay binigay na siya sa akin ang cellphone ko. Nakaramdam akong ng awa sa kanya. Kinausap niya ako at ang sabi niya, handa akong bumalik dito at nagbago. Tanggapin mo lang ako ulit pero wala na talaga papadudot. Naalala ko ang sabi ng ate ko na once na naawa na lang ang nararamdaman mo ay tigilan mo na ang tao. Kaya yun, nireject ko siya papadudot. Simula noon ay hindi na siya nagpakita muli sa akin at wala na akong balita sa kanya. Sa ngayon, kaming dalawa ni Vince ang nagkatuluyan. 5 taon na po kami ngayon papadudot pero wala po akong anak. Kaya papa, dati naiisip ko na malapit lang sa lugar na yon ang mapapangasawa ko pero hindi ko nakikita na si Roy yun. Yun pala ay si Vince, yung never akong nagsisi na si Vince ang pinili kong makasama papadudot. Sobrang bait, maalaga niyang tao, siya lang talaga ang mahal ko. Para sa iyo Roy, sana ay mahanap mo na ang babaeng para sa iyo at tigilan mo na ang ganyang mga bisyo na hindi makakatulong sa iyo. Nagmamahal, Maureen. Mga kaibigan, huwag kakalimutan na suportahan ang inyong Papa Dudut stories sa pamamagitan ng pagpo-post ng inyong mga comments, mga pagla-like ng mga video at pag-share. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell notification para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. Subaybayan din ang aking mga almost daily vlogs. May mga travel, may mga games at mga personal vlogs na makukulit at masasaya na pinopost po ng inyong Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat ng mga libo-libo ninyong mga subscribers na nakaabang din po sa inyong mga upload sa pang-araw-araw. Ngayon pa lang po ay humihingi na po ako sa inyo ng pasensya kung may mga mali po sa spelling ng pagkakasulat ng aking storya dahil sa hindi po ako masyadong bihasa sa pagsusulat. Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Aida, 18 years old, na nagmula pa po sa Bicol Province. Kung kinabubuhay po namin sa probinsyang pag-uusapan, masasabi ko po na mahirap po ang buhay namin. Unang-una dahil sa salat kami sa pera at sa pagkakaroon ng wastong aral. Kaya naman sa pagbibilad ng tuyo lamang ang aming naging kabuhayan. Maaga pa lamang ay maaga na kaming gigising para maglinis ng mga isda at para maibilad ito ng maayos. Hindi rin po dyan natatapos ang trabaho ko dahil sa kinakailangan ko din pong bantayan ang mga isdang pinaaarawan namin. Kalaban kasi namin ang mga pusang gala na handang sumalakay sa mga pinatutuyo naming isda. Kung makakatulog ako sa duyan at makakasalisi ang isda ay siguradong malalagot ako kay mama. At dahil sa kakapusan ng pera at idagdag mo pa ang kinakailangan naming tumulong kay nanay sa trabaho, ay naging sagabal yon sa aking pagtatapos sa high school, Papa Dudut. Undergraduate kaming magkakapatid at wala na rin kaming ama dahil maagang namatay si tatay dahil sa sakit niyang hindi maipaliwanag.
Sinubok naming ipagamot si tatay sa ospital pero dahil kapos kami sa pera ay mas nanalig na lamang kami sa pagpapagaling sa albularyo. Nakulam daw si Papa pero sa bandang huli ay wala ding nagawa ang mga orasyon at lana ni Mang Berting. Dahil dito ay naulila kaming tatlong magkakapatid at si nanay ay naiwang mag-isa sa pagpapalaki sa amin. Isang araw, Papa Dudut, ay nabalitaan ko na nangangailangan daw ng katukatulong si Ate Lorna. Nagtatrabaho si Ate Lorna sa munisipyo bilang sekretarya. Nagkasakit kasi ang tatay niya na may edad na at kinakailangan niya ng may mag-aasikaso dito habang nasa trabaho siya. Bali ako lang ang magpapasyal kay tatay, mag-aalalay at mag-aabot ng kung ano-ano pang mga ipag-uutos ng matanda. Marunong namang maligo at magbanyo ng mag-isa ang matanda. Kailangan mo lang siyang alalayan sa pagpasok sa loob. Wala ding mapag-iiwanan si Ate Lorna kay tatay dahil nga sa mga nag-aaral pa ang mga anak nito at may trabaho din ang asawa niya. Napagkasunduan din namin ni Ate Lorna na bukod nga sa pag-aalaga sa matanda ay kinakailangan ko ding maglinis at maglaba ng kanilang mga maruruming damit. 3,000 pesos at may libreng kain pa kaya napapayag ako ni Ate Lorna na manilbihan sa kanila. Mas okay na yon kesa sa magbilad ako ng tuyo at pamato ng mga tirador na pusa. 6 na buwan lang ang bumilang nang kinakailangan ko na ring umalis sa poder ni Ate Lorna. Namatay na kasi si tatay dahil sa atake sa puso. Pinakiusap din sa akin ni Ate Lorna at natanggapin ko ang trabahong pagiging kasambahay pa rin sa poder naman ng kapatid niyang si Ate Rose na taga Maynila. Nakilala ko si Ate Rose sa burol ng tatay nila. Ayon sa kanya ay handa siyang magbigay ng halagang 5,000 pesos kada buwan. Ang gagawin ko lang ay all around katulong sa bahay nila. Madalas din daw na walang tao sa loob ng bahay nila. Kaya mainam kung makukuha nila ako bilang kasambahay na magbabantay ng bahay nila. Malaki-laki na rin yung halagang 5,000 pesos, Papa Dudut. Pihadong makapagpapadala ako ng pera at makakapag-ipon ng dahil doon. Hindi naman ako magastos kaya posibleng mangyari yon na makaipon ako. Isang backpack na naglalaman ng mga damit ko lamang ang tanging baon ko sa pagpunta sa Maynila. Nakisabay lang ako sa malaking sasakyan nila Ate Rose papunta sa kanila. Pero bago yon ay nagawa ko pang makausap si nanay ng masinsinan. Nagpangakuan lang kaming mag-ina na hindi ko sila pababayaan. Kapalit ng pangangatulong ko sa malayo ay pagbabalik eskwela naman ng 2 ko pang kapatid. Ikaw, paano ka anak? Kailan ka babalik sa pag-aaral mo? Seryosong tanong sa akin ni nanay. Nay, huwag niyo na po akong isipin. Ang mahalaga sa akin ay mapagtapos ko muna ang mga kapatid ko. Huwag kayong mag-alala. Mag-iipon po ako at kapag may sapat na akong pera, saka ako magbabalik sa eskwela. Naiiyak na ako habang sinasabi yun kay mama. Alam ko din kasi na anytime may aalis na ako para magpa-Maynila. At kung kailan ako muling makikipagkita sa kanya, hindi ko pa alam, Papa Dudut. Unang beses ko pa lamang na makarating sa Maynila at aaminin ko sa inyo na naging mahirap sa akin ang mga dumaang araw. Halimbawa nang isinama ako ni Ate Rose sa isang mall at kinakailangan naming sumakay sa escalator. Halos pagpawisan ako noon sa paghakbang ko sa baitang ng escalator. Pakiramdam ko kasi ay madadapa o masusubsob ako. Hindi ko din makakalimutan yung araw na may babaeng nagsungit sa akin dahil daw na traffic sila sa escalator dahil sa makailang beses kong paghinto bago tuluyang umapak sa escalator. Lahat ng mga kasunod ko ay galit na galit sa akin. Alam kong panibagong simula at pakikisama ang gagawin ko sa Maynila, Papa Dudut. Pero handa ako sa mga pagsubok na yon kahit pa ibang-ibang mga taong nakakasalamuha ko dito.
Masyado silang mabilis magsalita at gumalaw na para bang kulang ang maghapon nila para sa kanilang pagtatrabaho. Pero kinaya ko, alang-alang sa pamilya ko na umaasa sa buwanang kong pagpapadala. Pero ibang usapan na pala kapag hindi ko na makikita madalas at makakausap ang pamilya ko. Isang linggo din kasing panayang pag-iyak ko, Papa Dudut, dahil sa sobrang pagkamis sa mga kapatid at sa nanay ko. Siguro kung mayaman kami ay madali para sa akin ang lahat. Malamang nag-aaral ako at hindi ko na kailangan pang magtiis na malayo sa pamilya ko sa murang edad. Bagamat malapit na akong mag-edad 18 ay aaminin ko po sa inyo na hindi ako naging maingat para makaiwas sana sa mga ilang pagkakamali na hindi ko naman sinasadya. Tulad ang pagsusuot ng mga damit na manipis at butas-butas. Palibhasa ay lumaki ako sa bahay na puro kami babae kaya nasanay lamang ako na magsuot ng komportableng pananamit. Isang araw ay nanggagalaite si Ate Rose habang pinagsasabihan ako na dalaga na raw ako. At hindi maganda kung lalabas ako ng kwarto nang nakasuot na may mga butas-butas o tastas na mga damit. Palibhasa din ay wala naman akong ibang damit kaya wala naman akong ibang pwedeng ipampalit. Madalas ay mga giveaways pa nga ang mga yon na paulit-ulit ko lang na nilalabahan at sinusuot kahit nga sira-sira na at manipis na. Nakita ko na lang na napapatawa si Kuya Arnold, asawa ni Ate Rose, habang pinagagalitan ako ng asawa niya. Isa pa, wala ka na sa probinsya na lahat ng mga tao doon kakilala mo. Hindi lahat ng makakakita sa iyo ng ganyan ang suot mo ay mauunawaan ka na wala kang ibang damit kaya ka nagsusuot ng mga butas-butas. Tingnan mo nga labas na yung pusod mo at kilikili mo. Mabuti na lang at si Kuya Arnold mo ang nagmamalasakit na magsumbong sa akin. Nanggagalaiting sabi pa ni Ate Rose. Naging maayos naman ang pagsisilbi ko sa mga amo ko, Papa Dudut. Hindi na rin naulit pa ang pambubuska sa akin ni Ate Rose dahil binigyan niya ako ng mga pinaglumaan niyang damit. Ginawa ko na lang pantulog yung mga sira-sira kong damit para naman hindi agad maluma ang bigay ni ate. Mabilis na lumipas ang isang buwan at doon ko naramdaman, Papa Dudut, ang hindi magandang mga nangyayari sa paligid ko habang nasa pamamahay ako ng mga amo ko. Madalas kong naririnig ang pagtatalo ni na Ate Rose at Kuya Arnold nang dahil daw sa pagiging lasing ni Kuya at sa tuwing uuwi ito ng madaling araw. Ibang klaseng magalit si Ate Rose. Binabato niya kung ano ang mahagip niya sa kanyang kamay. Pero mas nakakatakot si Kuya Arnold kapag siya naman ang nakakainom dahil masakit siyang magsalita at nananakit pa. Isang beses ako mismong nakakita na sinapak ni Kuya Arnold si Ate Rose. At dahil alam ni Ate Rose na nandun ako, ay ako na lamang ang pinagbuntungan niya ng galit niya. Minura din niya ako at sinabing huwag tumunganga sa harapan nilang mag-asawa dahil dito ay dapat takbo na lamang ako sa loob ng aking kwarto sa likod ng bahay nila sa sobrang takot. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nasaksihan ang miserableng buhay nilang mag-asawa. Para akong natutroma sa mga magaslaw nilang pag-uugali. Pero sa bagay, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganon sila. Nagiging disente kasi silang mag-asawa kapag nasa harap sila ng dalawang anak nilang lalaki na nag-aaral noon sa elementarya. Isang araw dahil sa trabaho ay isang linggo daw na mawawala si Ate Rose dahil sa seminar sa Baguio. Nagtataka naman ako na hindi na pumasok si Kuya Arnold mula noon. Umano ay nag-file ng leave si Kuya para mabantayan ang bahay at mga anak nila. Pero kahit na wala siyang pasok sa opisina, ay madalas ko pa rin siyang nakikitang lumalabas lalo na sa gabi para mag-hangout. Pangalawang gabi yata yon, Papa Dudut, nang may narinig akong pumasok sa loob ng bahay. May kaunting kalabugan kaya alam kong si Kuya Arnold yon.
Narinig ko ding sinigaw niya ang pangalan ko. Loida! Loida! Kuhanan mo nga ako ng unan sa taas. Dito na lang ako matutulog sa sala. Asikasuhin mo ako. Humihikbing sabi ni kuya. Marami-rami na nga ang nainom niyang alak, Papa Dudut, dahil halos gumapang na si Kuya Arnold. Parang unang beses ko lang siyang makita ng ganito kalasing dahil sumuka pa nga siya. Pagkatapos kong ibigay ang una na request niya at habang naglilinis ako ng sukal niya, ay nagulat na lamang ako nang hinubad nito ang mga damit niya. Hanggang sa brief na lang ang natira. Mainit! Mainit! Itutok mo sa akin ng electric fan. Na agad ko namang sinunod, Papa Dudut. Pero makalipas lamang ng 1 minuto nitong pag-iingay ay nakatulog na ito na halos hubad na. Takot na takot ako noon, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang gagawin. Bumilang pa ng 1 oras bago ako nakatulog sa sobrang takot ko sa lasing na si kuya. Paano ako maglilinis ng kusina kung makikita kong hubad si Kuya Arnold sa sala? Mabuti na lamang at pagpasok ko sa kusina ay wala na rin doon si Kuya Arnold. Malamang ay nakalipat na sa kwarto nila ni ate. Hindi na wala ang kabasakin ng sumunod na araw, Papa Dudut, dahil napapansin ko na laging nakatingin si Kuya Arnold. Araw ng paglalaba ko noon nang nakatingin lang si Kuya Arnold habang nagkukusot ako ng mga damit nila. O yung brief ko ha, gusto ko labang kusot yan. Huwag mo nang iwa-washing machine. Nakatitig lang siya sa akin hanggang sa matapos kong labhan ang damit niya. Miyerkules ng gabi nang sinabihan ako ni Kuya Arnold na sumunod daw ako sa kwarto nila. Pagpasok ko ay nakita kong nakadapa si kuya sa kama na pang ibaba lang ang suot niya. Kabang-kaba ako noon, sabay turo niya sa akin ng efficacent oil na nakapatong sa tukador nilang mag-asawa. Marunong ka bang magmasahe? Sandali akong natahimik noon sa tanong niya. Bingi ka ba? Ang sabi ko, kung marunong ka bang magmasahe? Hindi po. Ganito, gayahin mo lang yung pagmamasaheng ginagawa sa amin ng nagsiservice dito sa bahay. Eto, imasahe mo yung likod ko. Siyempre, wala na akong ibang nagawa, Papa Dudut, kundi ang ihagod ng massage oil sa likod ni Kuya Arnold. Hanggang sa nahalata ko na lamang na mahimbing na siyang natutulog. Dinig na dinig ko pa nga ang paghihilik niya. Paalis na sana ako noon, Papa Dudut, nang bigla siyang nagising. Ang gusto niyang mangyari ay imasahe ko din daw ang maselang bahagi ng katawan niya. Halos manginig ako noon sa sobrang takot nang marinig ko yon, Papa Dudut. Naiyak na nga ako noon pero sinabihan pa niya ako na hindi daw siya magdadalawang isip. Nasaktan ako kapag hindi ko ginawa yon. Unang-una ay hindi pa rin po ako nagkakaroon ng boyfriend at wala po akong kaalam-alam sa gusto niyang ipagawa sa akin. Naiiyak na lamang ako habang ginagawa ko yon. Si Kuya Arnold mismo ang nagmumuestra kung ano ang gagawin ko. At noong magsawa na siya sa kakaiyak ko ay pinatigil na rin niya ako. Sinabi din niya sa akin na hindi ko pwedeng ipaalam kahit na kanino ang ginawa ko sa kanya, kung hindi ay malalagot daw ako. Iyak lang ako ng iyak, Papa Dudut, at hindi rin ako mapakali sa sobrang takot na anumang oras ay mas higit pa doon ang ipagagawa niya sa akin. Ilang gabing hindi ako makatulog hanggang sa wakas ay nagbalik na si Ate Rose sa bahay. Kumuha lang ako ng pagkakataon, Papa Dudut. Gusto ko nang umalis sa kanila dahil alam ko na hindi nga mabuting tao ang asawa niya. Nang makahanap na ako ng tiyempo para magpaalam at sabihin kay Ate Rose ang lahat ay bigla na lamang nagpakita mula sa likuran si Kuya Arnold. Totoo ba ang sinasabi nitong si Aida, Arnold? Mag-iingat ka sa pagbibintang mo sa akin, Aida, ha? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para ipagpalit ko ang asawa ko sa'yo. Isa kang malaking ipis kumpara sa ganda ng asawa ko. Sarkastikong sabi niya. Hindi naman po ako magreklamo, Kuya Arnold. Ang gusto ko lang naman po ay makuha ko yung sahod ko at payagan niyo ako makaalis sa bahay na to.
Umiiyak na sabi ko sa kanila. Ikaw ang dapat na may ipaliwanag. Nawawala yung pera at alahas ko sa kwarto at ikaw lang ang nakakalabas-pasok doon. Pasigaw na sabi niya sa akin. Halos maglumuhod na ako noon, Papa Dudut, para payagan na akong makaalis ng bahay nila Ate Rose. Pero hindi yon naging sapat para paniwalaan niya ako. Ayon kay Ate Rose ay mas naniniwala siya sa asawa niya. At ang tanging paraan lang daw para makaalis ako ay kung ilalabas ko ang mga ninakaw ko umano sa kanila. Kaya naman napilitan na akong idetalya ang pinagawa sa aking kahalayan ng asawa niya. Nakikita kong natatahimik si Ate Rose. Ramdam ko na hindi siya masaya sa mga naririnig niya. At habang nagsasalita pa ako noon ay isang malakas na sampal mula sa kanya ang lumapad sa mukha ko na nagpatigil sa akin. Sa huli, Papa Dudut, ay pinayagan din ako ni Ate Rose na makaalis ng bahay nila sa isang kondisyon. Wala ako ni isang gamit na dadalhin at tanging sarili ko lamang at damit ko ng mga sandaling yon. Hindi pa doon na kontento ang mag-asawa. Kinapkapan din nila ako at hinalughog ang buong kwarto ko. Wala naman silang nakitang anuman. At dahil nga dito ay napabuntong hininga na ako. Pasalamat na rin ako dahil hindi nagawa ni Kuya Arnold na taniman ako ng mga alahas na maaaring ikapahama ko. Marahil ay kinapos na rin siya ng oras para magawa yon. Nagpapasalamat ako kay Ate Lorna, ang dati kong amo na kapatid ni Ate Rose, dahil ito ang nagkumbinse sa kapatid niya para paalisin na lamang ako ng matiwasay sa pamamahay nila. Pinalayas ako ni Ate Rose sa sobrang inis niya sa akin, pero mas kinampihan pa rin niya ang asawa niya hanggang sa huli kaysa paniwalaan ako. Sa totoo lang ay hindi ko naman po hinihingi na mangyari yon dahil alam ko po na imposibleng ako ang paniwalaan niya. Pero ramdam ko din kay Ate Rose na pinapaniwala lang niya ang sarili niya sa kasinungalingan ng asawa niya dahil nga sa napapahiya na ito. Isang hakbang matapos kong makalabas ng gate ng bahay nila ay parang nakahinga na ako ng maluwang, Papa Dudut. Napaiyak na lamang ako sa sobrang kaligayahan. Agad ko ding kinuha ang padalang pera sa akin ni nanay mula din sa ipon niya. Mula daw yon sa perang pinapadala ko sa kanila buwan-buwan. Hindi ko na kasi nakuha ang huling sweldo ko kay Ate Rose, kaya naman kailangan kong manghingi ng pera sa bahay para may pamasahe ako pauwi sa amin. Makakapagsimula ka pa rin, anak, kahit maliit na tindahan at maliit na babuyan dito sa probinsya. Hindi na sayang lahat ng sakripisyo mo sa amin, anak. Naiiyak na sabi sa akin ni nanay habang kausap ko siya sa cellphone. Hanggang sa ngayon, Papa Dudut, sa tuwing naaalala ko ang traumang sinapit ko sa murang edad, ay nagpapasalamat na lang ako na nakaligtas ako at nakauwi ng matiwasay sa pamilya ko. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa pangangamuhan dahil ayaw ko na muling maranasan ang mapagsamantalahan. Pinagsumikapan ko na lamang, Papa Dudut, ang munting negosyong aming binuksan ni nanay. Isang maliit na sari-sari store na nagiging sapat naman sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Sa susunod pong pasukan ay mag-aaral pong muli ako sa high school. Hanggang sa muli, Papa Dudut, maraming salamat po sa pagpili po ninyong mabasa ang aking storya sa Papa Dudut Stories. Sana po ay may napulot po kayong aral sa kwentong nangyari po sa akin sa aking pangangamuhan dyan sa Maynila. Ang inyo pong kaibigan at kastorya, Aida.